Alright, so isang nakakalokang araw sa ating lahat. Nakakaloka kasi sa kabila ng nasa bingit ng kamatayan ng ating mga OFW both sa Iran at Israel, wala pa rin tayong nakikitang pagkilos mula sa administrasyon ni Ngagva. Bagkus, sila ay busy. Okay? Sila ay mas concerned pa. Sila ay mas nag-aalala pa kung matutuloy ba ang impeachment case ni Sara o hindi na. Ngayon, para mas makarelate kayo o maniwala kayo sa sinasabi ko, pakinggan natin yung naging statement ni Ngagva nung tinanong siya tungkol sa mga OFW kung papauwiin ba o hindi. Alright, pakinggan natin. Pasok! Two, Alert level 3 or 4. Okay. Sir, raise to alert level 3 or 4. two. Alert level 3 or 4, mandatory repatriation. No, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not. Okay? Okay. Ibinibigay na raw niya sa mga OFW. Okay? To each and every one, sa kanilang pamilya. Kayo na magdesisyon. Kung safe ba kayo dyan o hindi, kung uwi kayo o hindi. Kayo na magdesisyon. Alright? Or not they feel safe, Okay. or whether or not they would like to be evacuated. Sir, the expected impact. Okay. Naintindihan nyo na. Ulitin ko para mas malinaw. Sir, raise to alert level 3 or 4. Two, Alert level 3 or 4, mandatory repatriation. no, not yet. We generally leave it to each individual or each family to decide for themselves whether or not they feel safe or whether or not they would like to be evacuated. Sir, Alright. In short, bahala kayo dyan. Kayo na magdesisyon. Kung feeling nyo safe kayo or hindi, bahala kayo. Ngayon, kung gusto nyo umuwi o gusto nyo dyan, bahala din kayo. Hanggang doon lang yung sinabi niya. Wala siyang man lang binanggit na any concern or worries sa ating mga kababayan na nasa Iran and Israel. Wala rin siyang konkretong plano na sinabi na although nasa sa kanila yan kung gusto nilang umuwi o hindi, the government, okay, will provide eroplano, libreng airfares para sa kanila, yung mga kababayan natin na gustong umuwi sa Pilipinas. Kasi, di ba, nung panahon ni PRD, naalala ko, although nakalimutan ko kung saan bansa yun, nung merong gulo rin, di ba, hindi pa ganyang kalala yung gulo, pero si PRD, meron na siyang eroplanong ipinadala doon. Libre, para makauwi yung mga Pilipino nating kababayan. Sana ganun din kay Ngagva. Di ba? Sana kahit sinabi mo yan, na nasa kanila yan, bahala kayo kung safe kayo o hindi. Bahala kayo kung uuwi kayo o hindi. Pero sana, nung sinabi mo yan, meron ka pa rin provide. Magpo-provide ka pa rin ng airplane para doon sa mga gustong umuwi, paano sila uuwi. Yan yung hinanaing ng mga OFW. Marami mga kababayan natin na gustong umuwi. Kahit wala silang pera, gusto nilang maging ligtas at makauwi ng buhay sa Pilipinas. Nasaan yung eroplano? At least man lang sinabi mo dyan sa interview mo na yan. Di ba? At least man lang sana sinabi mo, wag kayo mag-alala. Let us pray for them. Let us pray for our OFWs. Please keep safe. Ang gobyerno ngayon ay nagpe-prepara na para sa eroplano na susundo sa inyo dyan. Yung mga gustong umuwi, wag kayo mag-alala. Meron tayo ipaprovide ni airplane para makauwi kayo ng ligtas sa Pilipinas. Dapat may pagganong kang statement. Wala eh. Hanggang doon lang ang sinabi niya. Hanggang doon lang. Bahala kayo. Kung safe kayo dyan, kayo na magdesisyon para sa mga sarili nyo. Kung gusto nyo mag-evacuate, o dyan na kayo, bahala kayo. Tapos. At yung mga kababayan natin, mga ipokrita, na supporters ni Ngagva, supporters ni Tambi, supporters na mga ni Fake News Castro, yung mga clear niya. Wala ba kayong pa-hashtag? Prayers for our OFW. Di ba? Ganyan, di ba?
Wala ba kayong reaksyon? Na habang busy-busy kayong lahat, okay, sa pag-aalala kung matutuloy ang impeachment case ni Sara o hindi na, nakalimutan nyo may OFW na nanganganibang buhay. Na sila ay nasa gitna ng gera. Baka gusto nyo namang i-shout out yung mga OFW natin. Kung makapagsalta kayo para kayong lagi makabayan, para kayong may advokasya para sa mamamayan. Samantalang mga OFW natin na nasa gitna ng gera, hindi nyo pinapansin. Sa bagay, wala naman kasing kinalaman ng impeachment dun eh. Tapos, pagka nagpadala pa ng eroplano, si Ngagva, gagastos pa gobyerno. Sayang naman yung pera. Imbis na ibubulsa na, gagastusin pa. Wala naman sila mapapala sa OFW. Kasi alam naman ng administrasyon ni Ngagva na ang mahal ng mga OFW ay mga Duterte, lalo si PRD. Kaya magdasal na lang kayo dyan mga OFW. Ay kami, magdadasal na lang din kami para sa inyo kasi hindi naman kami makakapag-provide ng airplane para sa inyo. So, ayun na lang. Magdasal na lang kayo. Kasi di ba tama rin naman si Bangag. Bahala na kayo dyan. Kung safe kayo o hindi, bahala kayo. Kung gusto nyo umuwi o hindi, bahala kayo. Alright? Kakaloka. Kung maka-arte, kala mo mga makabayan. Mga ipokritang supporter ni Ngagva. Alright? Wala kayong mga alam na sabihin kundi impeachment ni Sara. Baka gusto nyo namang pansinin. Yung OFW natin, kawawa naman. Walang maasahan talaga sa administrasyon na ito. Ay, nako. Kawawang mga OFW. Pagdasal na lang natin sila.